epekto. Bagyong Chedeng, palalakasin ng hanging habagat na magdudulot ng pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon, uulanin din. 2 linggo bago magpasukan, mga guro, upuan at silid-aralan sa ilang pampublikong eskwelahan, kulang pa rin. Ilang tips sa paghahanda ng baon para sa mga chikiting na masarap na, masustansya pa. Kasunod ng sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, National Council for Commuters Protection nanawagan ng bawas singil sa pamasahe sa jeep at bus. Presyo ng liquefied petroleum gas, inirollback ng LPGMA. Isang bahay sa isang subdivision sa Commonwealth, Quezon City, nasunog. At concert ng Maroon 5, dinumog ng fans at celebrities. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Chedeng lalo pang lumakas habang kumikilos patungo sa kalupaan ng Pilipinas, tinaas na ang Public Storm Warning Signal number 1 sa 4 na probinsya. Mula sa tanggapan ng Pag-asa, may live report si Dano Tingkungko. Dano. Igan, patuloy ang paglakas ng Bagyong Chedeng habang papalapit ito sa bansa. Bandang alas 4 na madaling araw namataan ng sentro ng bagyo sa layong 540 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin nasa 105 kilometers per hour at bugso ng hangin nasa 135 kilometers per hour. Kumikilos ang Bagyong Chedeng sa gawing kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 17 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang nasa 330 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes ang bagyo bukas ng umaga. At sa Huwebes, inaasahang nasa 210 kilometers ang layo nito, silangan timog, silangan ng Kasiguran, Aurora. Sa Biyernes naman, inaasahang ang layo nito ay nasa 70 kilometers, hilaga ng Apari, Cagayan. Bunsod ng papalapit na bagyo, nakataas na ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Catanduanes, Sorsogon at Northern and Eastern Samar. Dito naman sa Metro Manila, asahan na raw ang pag-uulan. Simula bukas na inaasahang lalong lalakas sa Huwebes pag-akyat ng bagyo. Ang lakas daw ng pag-ulan ay hindi lang dahil sa lakas ng rainfall dala ng isang tropical storm tulad ng Bagyong Chedeng, kundi pati na rin sa hahatakin nitong hanging habagat na magdadala ng karagdagang pang pag-uulan. Ang rainfall forecast ng Bagyong Chedeng sa mga oras na ito at sa panahong ito ay nasa 25 millimeters per hour o kalahati ng rainfall na naitala noong panahon ng Bagyong Ondoy. Tinatawag tayong mga return curve. Ang return curve nun is about 130 to 140 years pa. So yung Ondoy scenario, we are not looking at the possibility na ng ganon because yung Ondoy was really extraordinary. At yan muna latest mula rito sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Kailan maglalandfall ito, Dano? Anong araw? Saan probinsya? Yes, Igan, dito sa Metro Manila at kung titingnan natin yung schedule ng landfall ay inaasahan na mag-uulan na rito bukas ng umaga. So tinitingnan natin na mga within 24 hours ay inaasahan na mag-landfall ang Bagyong Chedeng. Igan. Dahil landfall dun sa lugar, dun sa binabagit na may storm signal number. Ilang 4 na probinsya ito, Dano? Ano itong 4 na probinsyang ito? Ang mga probinsya na signal number 1. Yes, kung saan nakataas ang signal number 1 ay ang Borongan, Eastern at Northern Samar at ang isa pang probinsya ay Catanduanes. So within the next 24 hours, sinasabi sa atin ng Pag-asa ay inaasahan nila na magla-landfall ang Bagyong Chedeng sa mga lugar na ito. Although malaki yung scope kasi malaki yung scope ng bagyo, so tinitingnan pa nila ang indicator sa loob ng 24 hours. At opisyal ang dineklara ang tag-ulan, Dano, ng Pag-asa? Igan, pakiulit yung tanong. At opisyal lang idineklara ng Pag-asa na tag-ulan na? Yes, Igan, sinasabi ng Pag-asa na tapos na nga ang summer at simula na nga ngayon ng rainy season dahil nga sa paghatak ng hanging habagat na magdadala ng pag-uulan mula ngayon at sa mga susunod na araw. Igan. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko. Nagulat po live mula sa Pag-asa. Kaugnay na paghahanda ng Metro Manila sa Bagyong Chedeng,
Baka usap natin si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Chairman, good morning. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa inyo mga viewers. Okay, ang problema rito, pag habang papalapit po ng kalupaan ng Chedeng, pinapalakas din ito ang habagat. So, anong paghahandang gagawin natin? Particular dito sa Metro Manila, syempre. Tama po kaya, mamaya pong alas 8:30 na umaga, pupulungin ko po yung ating Metro Manila Flood Control Engineers Opo. para po sa preparasyon namin sa ating mga pumping stations. At kalinsabay po nito, in-announce na po natin kahapon yung roll down ng mga billboards sa Kamaynilaan para naman po hindi maka-apekto sa ating mga motorista. At titingnan po natin itong takbo ni Chedeng kung ito po mag-maintain ng same direction o didiretso nga po as predicted sa may Aurora. At kung yan po ay maglilihis, baka mamayang hapon din mag-emergency meeting po yung dating Metro Manila Disaster Coordinating Council. At ang ginawa po natin kahapon ay na-alert naman po natin yung mga LGUs, lalong-lalo na po yung mga malapit sa mga tubig, Muntinlupa po, at yung may mga yung Kamanaba area. Sana po yung mga residente nito ay sila na po ang kusang lumikas pag palapit na po yung malakas na ulan dahil tinataya pong halos 300 plus millimeters po idudulot na ulan ng Chedeng. Okay, yung mga flood-prone areas po, Chairman, ano bang pwedeng paghandaan dito? Yung pa rin? Yung amin pong ginawa dito, hindi po namin natapos dahil ang bilis po ng ating summer. Yung mga flood control bayanihan zone alliances, merong 4 na po kami nabuo nito. Yung po sa may identified naman po yung flood-prone areas, kagaya po ng Sampaloc, itong Maysilo, sa Mandaluyong, itong San Lorenzo, Don Bosco, ito pong Perinyal po natin, yung sa Palayan, General Araneta Avenue, at maging itong sa Hemadi. So ang advice po natin dito ay kung sakali po talagang magkaroon tayo ng flash flood, sundin po natin yung mga rerouting dito at dahil yun po rin po makakaiwas sa inyo sa trapiko, lalong-lalo na po yung mga dadaan dun sa areas na yon. Ang kinakatakutan ko lang po, Igan, ay yung nangyari po nung Bebeng dahil meron tayong naging bagong dalawang lugar na binaha na hindi dati binabaha. Ito po yung extension ng yung ilalim po ng Skyway extension sa Sukat at ilalim ng Skyway extension sa Alabang. Ang report po sa akin ng aming flood control engineering team ay minaapektuhang drainage system, yung pag-construct ng ilang poste ng gumawa ng extension ng naturang Skyway extension. Kaya hiniling po namin sa contractor na sa lalong madaling panahon ay kumpunihin po yung nasirang drainage lateral sa naturang lugar. Okay, babantayin din natin yung mga billboards. Kamusta na yung abiso nyo sa outdoor advertiser? Kahapon pa ho na nag-abiso po tayo na ito roll down dahil meron pa hong hindi na ibababa doon sa aming mga inspection at yung aming pong mga tauhan ay in-advise namin huwag munang umakyat dahil madulas po pag ganong panahon. So meron naman pong mga pulley, may mga kagamitan po yung mga billboard operators na sila mismo ay kaya pong ibaba ito. Okay, maraming salamat, Chairman. Ingat po. Maraming salamat po at magandang umaga. MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Okay, at para lalo nating malinawan itong bagyong Chedeng o Chedeng, yan, narito po ang Pag-asa Weather Forecaster Rene Pasyente. Rene, ano ba yan? Chedeng, Chedeng. Igan, depende po kung gusto mong pasang dating Chedeng. Sige. Pwede rin Chedeng. Chedeng, okay. O, kamusta na ang bagyong Chedeng? Ano epekto sa Pilipinas, Rene? Nasa na siya? Kaninang alas 4 ng umaga, Igan, ito ay nasa layong 540 kilometers east of Burungan, Eastern Samar. Ito ay lumakas ng bagya. Ang sustained winds nito ay umaabot sa 105 kilometers per hour. Near the center and gustiness of up to 135 kilometers per hour. Ito ay nasa nakikilos ng Kanluran-Hilagang Kanluran sa bilis na 17 kilometro bawat oras. May kabilisan po ng bagya, no? And then bukas po ng umaga, ito ay nasa layong 330 kilometers east of Virac, Catanduanes. So, yung signal number 1, Igan, na sa Catanduanes at Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Okay. Rene, sabi mo, mga Friday yung landfall nito o yung pagdating nito sa kalupaan. Nagbago ba yun? Anong araw ba inaasahan na ito dyan? At anong probinsya ang unang atakihin ito? Igan, ang unang mapiktuhan nito, ito yung Northern Samar area. Samar, oy. Northern Eastern Samar. Sa Friday? Hindi po, Igan. Umpisa po sa Wednesday ng gabi. Aba, napaaga pa. Bumilis pa siya, no? Bumilis kasi.